Sa oras na ito ay magbibigay po tayo ng karagdagang update and pagpapaliwanag na rin. Hinggil po dito sa nabunyag na kung mayroon palang Yusek Cabral files na mayroong kopya at may mga bahagi nito ay hawak na ni Congressman Leandro Liveste, mayroon din palang Adrian Bersamin files na nagpapatotoo at nagbibigay ng corroborative declaration hinggil sa naunang pahayag nila Saldico, nila Sergeant Gotesa na mag-asawang Diskaya, and even dito sa kina Yusek Bernardo na naging bagman ni Bunuan at nila Marcos Romualdez na rin sa DPWH, nagko-corroborate o nagtutugma ang mga ebidensyang ito at pahayag dito sa pinakahuli na nag-leak na Adrian Bersamin files. Si Adrian Bersamin po ay undersecretary ang kanyang inabot na panunungkulan sa Marcos government bago siya nag-resign o pinaalis ni Marcos dahil mukhang mabibisto ng pagiging bagman runner nito sa sindikato ng pangungurakot nila Marcos at Romualdez. So, naging undersecretary ito ang kanyang inabot na posisyon bilang pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office, PLLO. Yung linya na yan ay nagdudugtong yan ng mga agenda, programa at mga kailangan pong ayusin na mga legislative agenda ni Marcos Jr. papunta sa Kongreso. Yan pong ibig sabihin ng Presidential Legislative Liaison Office. Pero ang pinaka-role talaga ni Yusek Adrian Bersamin na apo sa pamangkin ng dating Executive Secretary din ni Marcos na si Lucas Bersamin ay bagman runner para dito sa operations ng pangungulimbat sa gobyerno ni Marcos. Kaya naman, mga kababayan, isa po sa binunyag dito, no, at yun ang pupukusan natin sa video analysis nito, na yung mga deliveries ng limpak-limpak malimaleta na mga pera na kinulimbat, kinurakot mula sa proyekto na pinunduhan ng gobyerno pero wala naman talagang proyekto, ghost, flood control at iba pang infrastructure projects na pinagkakitaan at kinurakutan nila Marcos at Romualdez, si Yusek Bersamin ang sumasalo ng mga deliveries na ito. At umabot sa mga 10 billion pesos o humigit pa ang mga deliveries na ipinaabot din nila Yusek Bersamin, ang iba dito sa kinurakutan nila para gamitin sa electoral operations nila Marcos at Romualdez noong 2025 elections sa mga kandidato nila ng alyansa sa pagwasak ng Pilipinas. Na ang campaign manager ay si Congressman Toby Chanco. At inamin niya na nakakatanggap siya ng bilyon-bilyon na mga pondo. Hindi niya alam nang gagaling na pala sa mga ninanakaw nila Marcos at Romualdez sa flood control project. Isa po iyan sa mabigat na mga nilalaman ng affidavit di umano ay mayroon ng na-execute na affidavit o salaysay si Yusek Adrian Bersamin hinggil po sa binabanggit natin na pagtanggap ng mga deliveries ng limpak-limpak at malimaleta na pera. At ang kanyang role ay bagman runner para kay Marcos mismo. At yung mga detalye ng mga deliveries na ito, detalye ng mga operations na ito ni Yusek Adrian Bersamin ay tumutugma sa mga detalyeng inihayag at ibinunyag ni Ginoong Saldico sa kanyang series of video releases. Tumutugma din po ito ang mga pahayag ng pagbubunyag ngayon ng mga nalalaman ng mga tinatawag nating impormasyon mula sa Adrian files doon sa mga naunang salaysay nila Yusek Bernardo na talaga pong nagdi-deliver ng limpak-limpak na bilyones na pera kina Marcos at kina Romualdez. At ang cut-out ni Marcos na ginagamit maliban doon kay Undersecretary Jojo Cades
na nagsilbing bagman runner at facilitator din pala ni Marcos habang nakatago ang kanyang titulo doon sa posisyon bilang DOJ Undersecretary, itong si Jojo Cadiz, kapareho din po ang role ni Yusek Jojo Cadiz na naunang ibinulgar ni Saldico na bagman operator runner din ni Marcos dito sa role na ginampanan po ni Yusek Adrian Bersamin. So, ibig sabihin po ba mga kababayan, kung apo ito sa pamangkin ni Lolo Lucas Bersamin na naging Executive Secretary ni Marcos, itong si Adrian Bersamin, mayroon bang basbas, pahintulot at suporta ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang ginawa ng kanyang apo na dumulog at nakipagtulungan at lumapit na at mayroon na nga mga salaysay at mga USB flash drive na naibigay kay Congressman Leandro Leveste. At mayroon na rin po bang direksyon na magbabago ng kanyang pag-iisip at saloobin si former Executive Secretary Lucas Bersamin na lolo ni Adrian Bersamin dito sa katotohanang alam nila na sangkot bilang mastermind, bilang pinunong salaring kriminal sa malawakan at organisado at malalim na pagnanakaw at pangungurakot sa kabanang bayan si Marcos. So, ibobunyag na rin ba? Yun ang tanong ng taong bayan ngayon sa pagkakaroon ng paglalantad ngayon ng tinatawag na Adrian Bersamin Files na hindi pa lubusang inihahayag at ipinapakita sa publiko nila Congressman Leandro Leveste. Ngunit mayroon na pong nag-leak na may mga message exchanges or pagpapalitan ng mga instructions at reporting si Yusek Adrian Bersamin dito sa kanyang boss na si Marcos Jr. patungkol sa mga deliveries ng milyon-milyon na perang kinurakot at ninakaw nila Marcos at Romualdez, at si Bersamin, isa sa mga deliveries niya ay ang pagpapasiguro pala na magkakaroon ng pondo mula sa dinurubo na kabanang bayan ang alyansa sa pagwasak ng Pilipinas na senatorial candidates nila Marcos at Romualdez. So pinunduhan ng pagnanakaw mula sa kabanang bayan ang kampanya ng alyansa ni Marcos at Romualdez sa eleksyon. Yan ay panibago pong antas ng krimen dahil ang pera na galing po sa pondo ng gobyerno, pera ng mamamayan, pinalusot at pinagkuhanan ng kurakot sa mga proyektong kinurakutan at karamihan mga ghost flood control projects. Ito po ang sentro sa isa sa mabigat na mga naibubunyag ngayon sa Adrian Bersamin Files. At nang kinumpronta ni Congressman Igay Erese, si Congressman Toby Chanco na nagsilbi noon na campaign manager ng Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas senatorial campaign team ni Marcos at nila Romualdez, kinumpirma niya na may mga deliveries ng bilyon-bilyon na pera sa kanya na nanggagaling kay Yusek Adrian Bersamin. At hindi niya inakala na yon ay nanggaling sa pagnanakaw at pangungurakot nila Marcos at Romualdez mula dito sa naibubunyag na operations nila ng mahigit 1 trilyon pesos na pandarambong sa kabanang bayan sa flood control projects. Mabigat ito mga kababayan sapagkat napatunayan natin na wala palang problema sa pera at pondo ang kampanya nila Marcos at Romualdez sa mga kandidato nila sa pagkasenador na ang mga nakinabang dyan ay kagaya ni Ping Lacson, ni Tito Soto at nila Bam Aquino, nila Kiko Pangilinan. Mga ito po ay mga bahagi ng iilang punto na nabubunyag ngayon at nasisiwalat na sa tinatawag na Adrian Bersamin Files. Ano po ang kahalagahan ng pagbubunyag na ito na mayroong direct message exchanges, reporting, and instructions na nangyayari sa pagitan po ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at ni Bongbong Marcos Jr. Nagpapakita po
na ang ugnayan ng mga gawaing kriminal sa pangungurakot at pandarambong ay talaga naman pong nakadugtong kay Marcos. And of course, kay Romualdez. So hindi na lamang po ang inner circle ng sindikato ni Marcos ang nagbubunyag kagaya ng ibinunyag ni Saldico na ginamit nila para hawakan ang Kongreso, ang Committee on Appropriations at katayin at gawing estafa at sindikato ang budget. Ang nagbubunyag ngayon, hindi na lang si Saldico, kundi pati na ang tumanggap ng mga deliveries ng kinurakutan, dinorobo na pondo mula sa mga ghost flood control projects at iba pang infrastructure projects. There was even an exchange of messages between Marcos Jr. and Adrian Bersamin tungkol sa deliveries mula sa Customs, Bureau of Customs, na itinuro din ni Saldico na ang pasimuno ng sindikato dyan ay ang asawa ni Bongbong Marcos Jr. na si Lisa Araneta at ang kanyang bayaw na kapatid ni Lisa Araneta na si Mike Alpha o Mike Araneta, di umano, ayon sa salaysay ni Saldico sa kanyang video releases. Yun ang mga pasimuno ng paglaganap nitong tinatawag na kasindikatuhan sa customs at pati na sa mga agricultural manipulation of imports and even smuggling. So mayroon pong mahigit 1 bilyon na sinasabi po doon sa message exchanges ni Adrian Bersamin at ni Bongbong Marcos Jr. patungkol sa deliveries of money coming from customs operations. Wow. Malinaw po na umiiral ang katotohanan at hindi ito gawa-gawang kwento. Kagaya ng gustong palabasin ni Ralph Recto na naging involved din sa sindikato ng mga insertions at mga ala pork barrel na palusot na pondo, kagaya ng ginagawa ni pambansang barker ni Marcos, si Aling Claire Marites Castro, na binabaliwala nila ang bigat na mga salaysay at pahayag ngayon na ibubunyag mula dito sa Adrian Bersamin files. Ang mamamayang Pilipino po, ginagawa nilang tanga at bobo, pero mali po sila dito, si Marcos at sila Romualdez. With the coming out now, unti-unti nalalantad na ang mga dugtungan ng tinatawag nating criminal trails o yung pagkakadugtong ng linya ng criminal operations ni Marcos at Romualdez. With the coming out now of Adrian Bersamin files, malinaw po na hindi totoo ang binabanggit ni Ping Lacson at ng kanyang gawagawang kwento ng kanyang Senate Blue Ribbon Committee report na walang ebidensya na nagdudugtong at nag-uugnay kay Marcos sa katiwalian at korupsyon at pandarambong at pangungurakot involving flood control projects and other government anomalies or anomalous projects. Supalpal dito ang Malacanang sa kanilang pagtatanggi at pati na po itong whitewash committee ni Marcos na ICI, yung Independent Commission on the Infrastructure, sapagkat ito na ang nagbubunyag ngayon. Marami pa po ang hindi natalakay sa Adrian Bersamin files, pero nakikita na ang pagsingaw ng maliwanag na involvement ni Marcos Jr. at ni Romualdez bilang mga totoong mastermind.